Praise God! Good morning. Ito po ang ating pong I love you, Holy Spirit. Give thanks to the Lord, for the Lord is good and His love endures forever. And Merry Christmas to all of you. You are blessed forever. And through His grace, in John chapter 1 verse 16, from His abundance, we all receive blessings after blessings. Salamat sa iyo, aming Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo, ang king lubog. Salamat sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Aming Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo, at inang king lubog. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, makakayanan ang makapagkaloob. Mamahaling hiyas, pati na ginto, ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong inihiling. Hallelujah! Salamat sa iyo. Salamat, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Aming Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo. Hallelujah! At inang king lubog. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, kakayanan ang makapagkaloob. Mamahaling iyas, pati na ginto, ang tangdalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. I just want to praise you. Amen. Lift my hand and say, I love you. You are everything to me. I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. 'I
just want to praise you. Lift my head and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name on high. I will sing. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. I will worship you. I will bow myself that I'm at thy throne. Glory, glory to the Father. I give you anything. I give you everything. To you, Lord. I long to be the bride at your returning for. Dressed in a garment white, no wrinkles free. I have no other love that I am holding to. 'Cause you're the one who means everything to me. I will sing, Hurabashikalabarayanda lalaya, Lord. I will worship you. I will bow myself that I'm at thy throne. I give you anything. I give you everything. To you, Lord. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. Hallelujah. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping your name. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping your name. Kataparan mo, Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, ialay. Bukas nun, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka.
pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, yalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always say, how great is our God. Name above all names. And my heart will say, how great is our God. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw lamang, higit na kailangan ko. Ang makilala ka, paglingkuran ang atang puso ko. Salamat po Diyos, ako'y inibig mo. Mahal kita, o aking Panginoon. Rabashikalabaka sakayan debo shandalalala. Ikaw lamang, higit na kailangan ko. Ang makilala ka, paglingkuran ang atang puso ko. Salamat po Diyos, ako'y inibig mo. Ang makilala ka, paglingkuran ang ng puso ko. Salamat po Diyos, ako'y inibig mo. Heavenly Father, marami pong salamat o Diyos sa araw po nito, sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. At thank you Lord sapagkat ito po ang bisperas ng Kapaskuhan dito sa aming bansang Pilipinas at sa lahat ng bansa na nagdiriwang ang Kapaskuhan ng December 25. Pagpalain mo Lord lahat ng Kristyanismo, lahat ng mga born again, born of God, born of the Spirit here in the Philippines and around the world. Yes, O Lord, at patuloy maranasan ang Kristo sa aming puso na nagdudulot ng kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, kasaganaan sa bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng pamilya. Yes, O Lord, lalo-lalo na sa pagdiriwang ng kanilang Noche Buena. Kayo po, Lord, ang siyang patuloy mag-provide ng lahat ng masaganang kapaskuhan na nagmumula sa spiritual na buhay in the name of Jesus. Marami pong salamat
At sa araw po nito, Lord, balutan lahat ng dugo ni Jesus, lahat ng mga born again, born of God, born of the Spirit. Alisin, Lord, lahat ng sakit, karamdaman, kalungkutan, yes, lahat ng frustration, in Jesus' name. And by the power of the Holy Spirit, any attack of the devil, any plans of the devil, get of God's people. Get out of their family in Jesus' name. And by the power of the Holy Spirit, O Lord, patuloy, Panginoon, maranasan ang iyong kapangyarihan because you are the same yesterday, today, and forever, O Lord. Ang kasaganaan at katagumpayan sa magitan ng aming pong Messiah na aming tagapagligtas. He will come and save us. Yes, He has come and saved us, O Lord, and forgive us in the name of Jesus. Marami pong salamat sa araw na ito. Pagpalain mo, Lord, lahat ng iyong mga anak all over the world. Lahat ng aming pong JCTD family, Quezon City, Marilao, Cavite, North Sagaray, San Jose del Monte. At lahat ng JCTD family all over the world at all over the Philippines sa pangunan nating Bishop Ted Malangin and Reverend Lily Malangin. At pagpalain din ng Lord, yes, O Lord, lahat ng aming part ng I Love You, Holy Spirit. Patuloy ang kagalakan at kapayapaan at katagumpayan ay maranasan in Jesus' name. Give thanks to the Lord, for the Lord is good and His love endures forever. Give thanks to the Lord, for He are God of gods. Yes, of all gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord, for you are Lord of lords. His love endures forever. And give thanks to the Lord, for you alone does mighty miracle. His love endures forever. Thank you, Father God, sa unang Kapaskuhan. At ngayon po ay amin naranasan. Truly, Lord, we are redeemed from all the curses. We are healed by the stripe of Jesus. We are filled with the Holy Ghost. We receive blessing after blessings. Thank you, Lord, for all your goodness and your faithfulness that endures forever. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Thank you, Father God. We love you so much. In Jesus' name. Amen. Okay po, magandang umaga po sa inyo lahat. At ilang oras na lang tayo po ay magdaraos ng ating pong Noche Buena, ang pagsalubong sa Kapaskuhan. At happy birthday to our Lord Jesus Christ. Bagamat hindi po yun ang tunay, exact, pero praise God, thank God, sapagkat merong isinilang na sanggol, ang pangalan ni Jesus, tinagurian siyang Emmanuel, God is with us. God bless you po sa lahat ng ating pong partner, Love You Holy Spirit, sa buong santaon. Matatapos po natin ang ating pong I Love You Holy Spirit sa buong santaon. Tayo po'y sinamahan ng Panginoon. Good morning to all of you. Praise the Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, tayo uminom lang po. At binabati po natin lahat ng ating pong mga partner. I Love You Holy Spirit, si Sister Josephine Torcador. Thank you sa mga gift niyo pala. Praise God. Si Arlene Barleta Mercado, Ruth Casayuran, Elizabeth Edralin, Rolida Cinco, Nazareth, Brother Do Adahar, God bless you. At Brother Chigo Liozala, Elizabeth Edralin, may baksik tattoo. Praise God. Jacob
Virgil Yames, Jegs de Belen, Evelyn Abes, Diana de los Santos, God bless you. Praise the Lord. Kay Cathy, in the name of the Lord. At maging kay Lily Mendoza. Praise the Lord. At okay po, magandang umaga po sa inyo lahat. At truly, thank you sa lahat ng mga nagpapadala ng regalo, especially sa ating pong baby, no? Sa ating pong apo, na maraming salamat sa lahat ng tumutulong at nagbibigay ng regalo kay Pastor John Lawrence and Sister Lala sa kanilang baby Lawrence Lazaro Malangin. Thank you. At nagpapasalamat si Pastor John kasi kahapon nung pumunta sila sa ospital ay mayroong natanggap si baby na sobre na anonymous sa room 201. May nagbigay sa kanila ng gift do sa bata, no? At praise God at sa lahat po ng mga anak ng Diyos, sa lahat po ng patuloy na napagpapala ng ating I Love You Holy Spirit, ng Jesus Christ the Deliverer, all over the world, all over the Philippines, sa ating ministry po ng healing and deliverance on the air. I love you, Holy Spirit. At ito pong lahat ng ating pong mga programa. Praise God. Merry Christmas to all of you. At kung kayo po ay napagpala ng ating ministry, ay kayo po ay patuloy nating pagpalain ni Lord. At thank you rin po sa lahat ng inyong mga pagsuporta, sa lahat na nagbigay ng pambili ng bigas, pambili ng mga spaghetti po natin, at sa lahat din po ng mga proyekto ng ating pong programang I Love You Holy Spirit. At praise the Lord. At sa lahat po ng ating mga kaibigan, friend, kapatid, mga nagmamahal sa ating pong Panginoon at sa inyong lingkod, thank you rin po sa inyong pong love gifts, okay, sa inyong pastor, at pagbibigay din po sa lahat ng ating proyekto. At isa po ngayon ang ating pong i-blessed. Nais natin i-bless naman po ang ating pong aking anak, ang aking apo, na si Lawrence Hill, na patuloy palakasin, palusugin, at patuloy ang Diyos sa mag-provide ng lahat ng kanyang financial blessings para sa paggagamot niya. Thank you, Lord Jesus Christ. At sa araw po nito ay truly God is good and God is great. Ang gusto ng Panginoon, ang ating pong Kapaskuhan ay patuloy maranasan natin ang tagumpay na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, upang maranasan natin ang tunay na hindi lang istorya, hindi lang po ito nababalitaan, hindi lang ito nababasa, kundi maging bahagi ng buhay po natin ang tinatawag po nating Kapaskuhanan. Okay, sa araw po nito ay nais po natin magbahagi po ng salita ng Panginoon. Open your Bible in Matthew 1:18-25. Basahin natin yung kapanganakan ni Jesus. Ganito ang nangyari sa kapanganakan ni Jesus, ang Mesyas. Si Maria na kanyang ina ay pinagkasundong ikasal kay Jose. Ngunit bago sila ikasal, nalaman ni Maria na siya nagdadalang tao sa magitan ng banal na Espiritu. Si Jose na mapapangasawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahiyan si Maria. Kaya pinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan niya ito, may isang anghel ng Panginoon na nagpakita sa kanya sa panaginip at sinabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot, pakasalan mo si Maria dahil ang pinagbubuntis siya ay mula sa banal na Espiritu.
manganganak siya isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat na ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa magitan ng propeta. Magdadalang tao ang isang birhen at manganganak na isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Ang Diyos na nagpala sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Truly, God is good and God is great. At sa araw po nito, ay sa iba't ibang passages ng Bible ay nais ko magbahagi ng 5 mensahe ng Kapaskuhan na hindi lang ito mangyari sa ating buhay, kundi ito po ay maging bahagi ng ating buhay at ipamuhay, at ito po ay ating pong ipamahagi, share sa bawat isa. Okay, kaya una, bago ko po mag-share, ay nagpapasalamat muna tayo sa lahat ng ating pong international supporter, kila Sister Oliva, praise God, kila Brother Manolito and Sister Teresita Bunying Mendoza, thank you sa inyong mga gift at suporta sa ating gawain, maging kila Ate Malu, and Kuya Jerry Soriano, Brother Louis Gerald, and Melissa, and Chase Soriano. Pagpalain kay lahat ng Panginoon. At ganyan din naman kay Brother Alvin Sahagun. Thank you sa iyong buhay na patuloy na ikaw ay naging tapat at patuloy sa iyong kagalakan sa pagsuporta sa gawain natin dito sa Marilao. At thank you rin sa ating pong kaibigan, praise the Lord, at maging kila Albic, praise God, Ibe, God bless you. At sa lahat ng ating pong international, God bless you and more great blessing. Maging kila Ate Sol, Gonzales, God bless you. Praise the Lord. At sa lahat din po ng local here in the Philippines, in church, at maging sa lahat ng ating po mga malalayong lugar na kagaya po sa Tarlac, kila Evangelista sa Hagon family, sa lahat Sagon family, at maging sa iba't ibang lugar ng bansang Pilipinas. God bless you all sa inyo lahat. Okay, nais ko po ibahagi po una ang sinasabing message ng ating pong Kapaskuhan ay one is God's forgiveness. Ang sabi ng Bible, tatawagin siyang Jesus because He will save His people from their sins. Kaya una po ay ang kapatawaran, pagkapatawad, ang layunin ng ating Panginoon, ang unang Kapaskuhan, at ito po'y natupad niya sa Pasko ng pagkabuhay. Dalawang Pasko pala yan. Sabi ni Ephesians 1:7, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. Ito po ay natupad yung pong pangako na Jesus forgiven, He will forgive, He will save His people from their sins. Kaya lahat ng ating kasalanan, lahat na nagawa nating kasalanan, pati lahat na nagawang kasalanan ng ating lahi, nung tayo po humingi ng tawad kay Lord, at ito po'y tinakwil, ay tayo pong lahat ay tumanggap na po ng kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Sabi nga rito, He purchased our freedom by the blood of His Son and forgave our sins. Kaya no more condemnation. Kaya sa lahat ng mga nagdiriwang ng Kapaskuhan, isa po sa lahat ng pagpapala niya, lahat ng kasalanan natin ay pinatawad na. Romans chapter 8 verse 1 and 2, no more condemnation. Yung nilinis siya ang ating konsensya, isip, puso, kaluluwa,
Yes, sa ating paghingi ng tawad sa Panginoon, 1 John chapter 1 verse 9, at sa pagtanggap natin kay Jesus bilang sariling tagapagligtas, lahat ng ating kasalanan ay napatawad na. At ang, ang katambal naman nito ay challenge naman sa atin sa Pasko na ito ay matuto rin po tayong magpatawad. Kaya kung paano tayo pinatawad ng Diyos, patawarin na rin natin lahat ng nagkasala sa atin. Minsan nga pati utang pinatatawad na, no? Yung mga nagawang kasalanan, bagamat masakit, mataas ang presyo na ating binabayaran, kaya parang si Lord Jesus, praise God, lahat ng kasalanan ng buong salibutan dinala niya. Kaya sabi po ng Colossians 3:13, forgiving each other as the Lord forgive you. Ito po ang challenge sa atin, magpatawad tayo sa ibang tao gaya ng pagkapatawad kung paano tayo pinatawad ng Panginoon. Amen. Kaya sabi nga na Ephesians 4:32, be kind, forgiving one another. Kaya kung meron nagkasala sa atin, kapwa pastor, kapwa kapatid sa Panginoon, kapatid sa Panginoon, sa inyong pamilya, magulang, anak, kaibigan, panahon na po na para tayo magpatawad. Yes, punuin natin ang mundo na ito ng pagpapatawad. Pati lahat ng mga nagkasala sa ating bansa, sa ating bayan, yes, ay patawarin na rin po natin, in Jesus' name. Amen. Nandiyan po yung pagkapatawad at hayaan natin ang Diyos, ang si Lord kasi mapagpatawad lahat ng makasalanan, lahat ng mga nasa Bible na mga notorious sinner. Nung lumapit kay Jesus ay kanyang pinatawad. Kaya sa atin po, na mayroon pong lumalapit sa atin, humingi na po ng tawad, patawarin natin. Amen. Forgive in Jesus' name. Sapagkat sabi nga ng Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ, God forgave you. Kaya lahat ng kasalanan ng mga Pilipino, kasalanan ng ating mga politician, kasalanan ng lahat, kasama po yan sa pagkapatawad ni Kristo Jesus. Amen. Pangalawa, mabilis lang po ito, no? Yung God's presence, Emmanuel, God is with us. Amen. At kaya hindi ka nag-iisa, sabi na nga ng banal na kasulatan, magdadalang tao ang isang birhen, manganganak na isang lalaki, tatawagin Emmanuel, ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Kaya tandaan po natin, sabi nga ng John 1:14, the word become blessed and dwelt among us. Kaya mahalaga po ay kasama natin ang Diyos. Kaya sa lahat po ng mga nag-iisa, mga nasa ibang bansa, mga nasa abroad, nasa buhang disyerto, nasa ilalim ng lupa, ibig sabihin yan, mga nasa ilalim ng dagat, sa impapawid, saan man tayo nadako, no? Sa bundok, sa city, syudad, kung ikaw nag-iisa, senior citizen, ikaw man ay nasa ospital, saan ka man naroon, hindi ka nag-iisa, kasama mo si Lord. At sa presensya niya, merong kagalingan. Kaya pinagagaling ka ni Lord, magaling ka na. Praise God. Ano pa? In your presence, there is fullness of provision. Kaya nga sabi ng Romans 8:31, if God be for us, no one can be against us. Kaya kapag kasama natin ng Diyos, Romans 8:31, Romans 8:37, despite of all these things, we are more than conquerors. Why? Because God is with us. Kaya itong Kapaskuhan na ito, praise God, malaman yung mga maraming material na bagay, mga malalaking material na bagay, basta kasama mo si Lord, iyan po ang pinakamahalaga. Praise God. I am with you always, even unto the end of the world. Amen.
At tandaan natin, there is healing, there is deliverance, there is miracle, there is freedom in the presence of the Lord. Amen. At ang pangatlo ay kapayapaan. Sabi po ng banal na kasulatan in Luke chapter 2 verse 14. Peace on earth, glory to God in the highest, peace on earth, Luke 2:14, and goodwill unto all men. Kaya doon po sa presence ni Lord, kaya po tayo po ay tumutulong o tayo po ay nakikibahagi sa mga tao na nag-iisa. Tumutulong po tayo sapagkat tayo po ang representative ni Jesus Christ here on earth to help people, to bless people, and to comfort them. Ang pangatlo ay yung kapayapaan. Sabi nga ng Romans chapter 5 verse 1, dati po tayo lahat ay kaaway ng Diyos. Ano? Pero Romans chapter 5 verse 10, 5:1 and 5:10, sa magitan ni Kristo Jesus, okay, pinatawad ang ating kasalanan at tayo po'y nagkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Kaya tandaan natin, siya po ang prinsipe ng kapayapaan. Isaiah chapter 9 verse 6 and 7, He is the Prince of Peace. Kaya meron kang kapayapaan. Una, kapayapaan sa Diyos. Praise God. At pag may kapayapaan ka sa Diyos, makakatulog ka ng masarap, makakain ka ng masarap. Praise God. At magiging maayos ang buhay mo dahil may kapayapaan ka sa Diyos. Ano? Sapagkat sabi nga ni Isaiah, there is no peace to the wicked. Wala daw kapayapaan sa mga wicked. Ano? Kay Kristo lang may kapayapaan. Kaya peace be with you. At tandaan mo, gusto ni Lord na tayo rin po ay kapayapaan sa bawat isa. No? Kung paano tayo merong kapayapaan, makipagkapayapaan ka rin sa iyong kapwa. Sabi nga ng Bible in Matthew chapter 5, verse 9, God blesses those who work for peace, for they will be called the children of God. Peace on earth. Ibig sabihin yan ay kapayapaan din sa ating kapwa. Kapayapaan sa mga churches, kapayapaan. Kaya dinideklara natin kapayapaan sa buong mundo. Sa ating kapwa, sa ating kapitbahay, sa ating kaibigan, sa ating mga barkada, sa ating pong mga churchmate, sa ating mga kapatid, magulang, biyanan. Praise God, kapayapaan ay sumating lahat. In Jesus' name. Sapagkat we are called by God to become ambassador of Jesus Christ. In 2 Corinthians 5:19-21, tayo po'y namamanhikan na ang lahat ng tao ay manumbalik na sa Panginoon. Kaya itong Pasko na ito ay gamitin tayo ng Diyos na yung mga tao, kaibigan, mahal natin sa buhay, ay madala natin kay Jesus Christ. Kapayapaan para sa lahat ng tao. Kaya kung mayroong kaguluhan, peace be with you. Itakwil na po ang kaguluhan, praise God, at ang kapayapaan ay sumating lahat. At ang kapayapaan magmumula sa Diyos, sa ating puso, at sa ating kapwa. Amen. And be filled with He is the Prince of Peace. Siya po ang prinsipe ng kapayapaan. At iyan po'y regalo ng Diyos sa atin. Pangalawa, pang-apat, lima lang po ito, the love of God. Sabi nga po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him shall not perish,
but have everlasting life. Kaya tandaan po natin, ang Diyos po ang una nagmahal sa atin, at dahil sa kanyang pagmamahal, siya po'y nagbigay. Ang kanyang binigay ay pinakadakilang regalo, ang kanyang buktong na anak na si Jesus, upang lahat ng sasampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Kaya sa Kapasko ko po ito, ang pinakadakilang regalo na pwede mong tanggapin ay ang buhay na walang hanggan na dapat natin ipagpasalamat. Sapagkat dapat tayo papunta ng impyerno, kaaway tayo ng Diyos, wala tayong kwenta. Tayo po ay alipin ng kadiliman, nasa kadiliman. Pero isang iglap mata, the light has come, the life has come, the bread of life has come. Praise God, Jesus the Messiah has come to save us and to give His life for all of us, to have that we might receive life, abundant life, and eternal life. Kaya po, ito po yung pagpasalamat natin sa Lord na higit pa sa lahat ng lechon, morcon, or crispy pata, o sa lahat ng handa, damit, o anumang regalo na natanggap natin, pati sa mga raffle, ang pinakadakilang regalo ay ang buhay na walang hanggan. Kaya ang Pasko po ay panahon po ng pagmamahal. Ito po ang pinaka-foundation ng Kapaskuhan, ang pag-ibig. Kaya at ang pag-ibig po ay nagbibigay. Kaya po ang Pasko po ay panahon din po ng bigayan. Kaya itong Pasko na ito, maganda tayo nagbibigay. Basta galing sa puso. Maliit, malaki, basta with love. Praise God, bigay natin ang the best para sa ating mga mahal sa buhay na magdudulot ng galak. No? Sabi rito, kung mahal tayo ni Lord, pinakita ng Diyos na mahal tayo nung tinawag tayong mga anak ng Diyos. Natandaan natin, sabi nga ng 1 John chapter 4, verse 9 to 12, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak. 1 John 4, 9 to 12. Sa mundo upang tayo mabuhay sa magitan niya. Ito ang tunay na pag-ibig. Yan. Praise God. Yan daw po ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi ang Diyos ang umibig sa atin. At sinugo niya ang kanyang anak para yalay, para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Mga minamahal, kung ganon lalamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat lamang mag-ibigan tayo. Wala pang tao nakakita sa Diyos, ngunit kung nag-iibigan tayo, ang Diyos ang sama sa atin at nagiging ganap ang pag-ibig sa atin. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya mahalin natin ang ating mga magulang, kapwa, kapatid, pastor, bishop, at maging ang ating pong mga kapatid sa Panginoon, manugang, apo, praise the Lord, biyanan, kapatid sa Panginoon, pati yung may utang sa atin, umaway sa atin, basta nasa loob ng ating pamilya, sa ating church, mahalin natin. At praise God, sapagkat kung kano tayo minahal ni Lord, mahalin din natin ang ating kapwa. Okay. At ang mga nagmamahal, sabi nga ng ating Bishop Ted, ang mga nagmamahal, the lover is also a giver. Nagbibigay. Kaya sa Pasko na ito, ay patuloy tayong magbigay, maghanda ng pagbibigay. Amen. Kaya nung Pasko po, ating pong Christmas party, ay marami po tayong pinamigay sa tulong ng Panginoon at mga kapatid natin. Marami po tayong regalo na pinamigay. Sapagkat thank God sa lahat din ng mga nag-sponsor, nagbigay ng regalo na pinamimigay po natin. At ang huli ay walang iba. Kaya natutuwa tayo si John Lawrence, ay nag-post sapagkat yung kanilang baby, meron daw pong nag-abot na nurse sa kanila, meron daw nagbigay dun sa room 201, nandun si Lawrence Hill, may nagbigay ng nakasobring pera, at
pinamaskuhan sila, no? Mabuting puso, no? Kaya ito pong Pasko na ito, yung mga nakikita natin dapat bigyan natin. Yung mga may sasakyan, maglagay na rin po kayo ng mga pwede ipamigay habang kayo nasa sasakyan. Yung mga nadadaanan po natin, praise God, may kas na, at meron pa tayong pwedeng ipamigay. Kaya nga po yung ibang sobra nating spaghetti, pamimigay po natin yan. Ano? At ang huli ay joy to the world. Joy of the Lord. Ano? Sabi nga ng Luke chapter 2, praise God, una, forgiveness. Pangalawa, the presence of God. Sumunod, peace. At sumunod naman po ay ang tinatawag na love of God. Ang pinakahuli po ay joy of the Lord. Merry Christmas to our Bishop Ted Malangin and Reverend Lily Malangin. Joy to the world, joy of the Lord. Luke chapter 2 verse 10 to 11. But the angel reassured them, "Do not be afraid," he said. "I bring you good news that will bring great joy to all the people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord has been born today in Bethlehem, in the city of David." Kaya mga magulang kapatid, ang dahilan para tayo magkaroon ng kagalakan ay walang iba kundi ang ating tagapagligtas. 2,000 taon na po nakakaraan ay pinanganak doon po sa city of David sa Bethlehem. Pero kung nais mong maranasan ang kagalakan na ito, kailangang ipanganak sa puso mo. Tanggapin mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas at ipapanganak. Praise the Lord. Ikaw ang ipapanganak sapagkat kapag tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, ikaw ay magiging anak ng Diyos. And joy to the world, joy to all the people, sapagkat si Jesus lang po ang nagbibigay ng kagalakan. In His presence, there is fullness of joy. Kaya po sa lahat po ng mga nalulungkot, nawawala ng pag-asa, si Jesus po ang ating pag-asa. Si Jesus po ang ating kagalakan. Kaya yan po ang kanya pong ginawa sa krus ng Kalbaryo. In Isaiah 61, praise the Lord, ay hinago niya ang tao sa kalungkutan at instead of shame, God gave them double honor, double prosperity, and everlasting joy. Isaiah 61, sabi nga ng Bible, instead of He will crown you with He will give you a crown of beauty instead of ashes, joyous blessings instead of mourning, festive praise instead of praise, instead of despair. Kaya itong Pasko na ito, mapuno tayo ng galak. Joy of the Lord is with you in Jesus' name. Okay po, at pagpalain lahat tayo ng Panginoon, mangyayari po lahat yan kapag si Jesus ay tinanggap natin bilang sariling tagapagligtas. Maranasan natin ang kanyang pag-ibig, pagkapatawad, presensya niya, kapayapaan at kagalakan upang Pasko natin mapuno ng presensya ng ating Panginoon. Sumunod ka lamang sa makiling panalangin ng pagtanggap kay Jesus bilang sariling tagapagligtas. Sabihin mo, Lord Jesus, forgive me for all my sins. Ako po humingi ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan, mula ng pagkabata hanggang sa kasalukuyan. At sa araw nito, Lord, ay tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas at Panginoon. Punuin mo ang aking puso na iyong pag-ibig, presensya, kapayapaan, kagalakan. Yes, O Lord. At maging linisin ang aking buong pagkatao ng dugo ni Jesus. Heavenly Father, ako lang pamanalangin. Heavenly Father, I pray lahat ng Kristyanismo sa buong mundo ay patuloy mapuspos ng kapayapaan, kagalakan, pag-ibig na nagbumula sa iyo. Yes, presensya at iyong pagmamahal.
At Lord Jesus, I pray na lahat ng pamilya po, ng lahat ng mga JCTV family, lahat ng mga born again all over the world, ay ang araw po na ito, hanggang bukas ay sa Pasko na ito, ay maranasan ang pag-ibig, kapayapaan, pagkakaisa, pagkapatawad. Yes, O Lord, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, pati ang bigaya na may pagmamahal. In Jesus' name. Marami pong salamat, O Diyos. At hayaan mo rin, O Lord, lahat ng pamilya po naming lahat. Yes, pamilya, Malangin family, Perez family, Merced family, yes, Mendoza family, Villanueva family, pamilya ng Marfil family, praise God, at maging, O Lord, ang pamilya po naming lahat. In the name of Jesus, at lahat ng pamilya Malangin at pamilya ng bawat dumadalo sa Jesus Christ the Deliverer, Quezon City, Marilao, Garay, at maging dito po sa Marilao, yes, O Lord, at Cavite, bawat pamilya po naming lahat na nire-represent, ay bigkasin mo po ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Hayaan mo alisin lahat ang merong mga alisin ng tampuhan, galit, sama ng loob, inggit, at palitan ito ng pag-unawaan, pagmamahalan, pagkakaisa, pag-ibig na nagmumula sa iyo. In Jesus' name. At maging, Lord, lahat din ng mga churches, lahat din ng mga pastor, bishop, apostle, missionaries, yes, O Lord, propeta, mga Bible teacher, lahat ng mga lingkod mo, Panginoon, ay patuloy kaming bigisin ng pag-ibig na mula sa iyo. Yes, O Lord, at patuloy din, O Lord, ang kasaganaan ay dumaloy sa bawat churches, sa bawat born again, sa bawat pamilya po naming lahat. In Jesus' name. Alisin din po, Lord, lahat ng sakit. Alisin ang mga sakit at karamdaman, mga trouble, yes, sickness and disease, cancer, bukol, high blood. Yes, we rebuke that spirit. Get in Jesus' name. Lahat ng sumpa, lahat ng premature death, sickness, disease, lahat ng mga tetanus, infection, bacteria, lahat ng trouble, maging asthma, bronchopneumonia, yes, mga trouble, pneumonia, lahat ng klase ng sakit sa baga, sa puso, sa dugo. Yes, we rebuke that spirit of God's people. Mula sa magulang hanggang anak hanggang mga apo. Yes, we rebuke every sickness and disease. We curse you from the bare root. Be uprooted and get of every family in Jesus' name. And I lose healing and deliverance, lose God's power, the resurrecting power of the Holy Spirit sa bawat katawan ng iyong mga anak in Jesus' mighty name. We declare long, satisfied life with good health, wealth, honor, and blessing to everyone in Jesus' mighty name. At Panginoon, tinataas ko rin naman, O Lord, pati Panginoon ang kanilang mga finances, O Lord. Panginoon, pagpalain, sinabi mo sa iyong salita in your word, in John chapter 1 verse 16, in the fullness of His abundance we all receive blessings after blessings. We command the blessing from the north, east, west, and south to come forth to your people right now. Gold, silver, diamond, dollars, and peso to come forth to your people right now. Panginoon, maging masagana ang aming pong Kapaskuhan na ito. Yes, i-bless mo lahat ng mga anak. Yes, let thy financial blessings flow. Yes, because you're our El Shaddai. Yes, Jehovah Jireh, the Almighty God. Yes, Lord, supply all the needs. Lahat ay maging masagana sa kanila pong handaan, pag-celebrate ng Kapaskuhan in Jesus' mighty name. Lord, we rebuke lahat ng demonic spirit ng kagutuman, kahirapan,
financial difficulty, financial poverty, lahat ng trouble financially sa mga anak ng Diyos, sa mga pamilya ng anak ng Diyos, sa mga kamamahal namin sa buhay, get right now in Jesus' name. And we let loose kasaganaan, we let loose, O Lord, ang provision sa lahat ng mga anak ng Diyos in the name of Jesus. O Rabashika Labakyan Dalalahaya. Marami pong salamat, O Lord. Hayaan mo ma-celebrate ang Pasko at bagong taon ng masagana ang lahat ng mga anak in the name of Jesus. At Lord, I pray yung kanilang emotional din, O Lord, I pray yung kanila pong kapayapaan, kagalakan, alisin, Lord, lahat ng kalungkutan, lahat ng kagalumihanan, mga anxiety, worriness, get rid sa kanilang mga puso at isip. And Lord, be filled with joy and peace and love in Jesus' name. O Rabashika Labakyan Dalalahande Rebo Shanda Lalahaya. Marami pong salamat all over the world, all over the Philippines, O Lord. Dumali ang kapayapaan, Lord, sa iyo iba, sa gitna ng mga gera, ceasefire. Peace in the name of the Lord. Kapayapaan, isuman niyo lahat, Lord, all over the world. Yes, Panginoon, in the name of Jesus, itong Kapaskuhan na ito ay maranasan sa buong mundo ang kapayapaan, O Lord. Yes, yung mga nagugutom, walang magpagkain, Lord, provide all their foods and their needs, O Jesus. Lord, yung mga may sakit all over the world, halisin lahat ng mga klase ng sakit at pagalingin, Panginoon. At higit sa lahat, O Lord, matanggap ng buong mundo na ito, ng lahat ng mga tao, magkaroon ng pagpapakumbaba, makakilala sa iyo sa tama't Bibliang pamaraan. Yes, as an ambassador of Jesus Christ, we decree and declare, return to God. Repent, return to God, and accept Jesus as your Lord and Savior, now and forever. In Jesus' name. At Panginoon, marami ding salamat sa lahat din po ng mga nagkakaloob ng mga regalo, nagkakaroon po ng mga bigay-bigayan ng mga regalo. Lord Jesus, ibalik mo ito ng siglig lumapaw na wala silang sukat kalagyan. At marami pong salamat at sa araw po na ito sinasara namin ang lahat ng pintuan ng impyerno, pintuan ng sakit at karamdaman, pintuan ng lahat ng mga aksidente. Sinasara namin car accident, mga premature death, isinasara namin ito in Jesus' name, nilalak namin sa dugo ni Jesus. At ang binubuksan namin ay ang kasaganaan, kapatawaran, kagalakan, patuloy na maraming blessings sa mga anak ng Diyos in Jesus' name. Thank you, Father God, at sa araw nito, Lord, sa lahat ng preparasyon ng Kapaskuhan nito. Yes, Lord, we declare peace and joy and love to the whole world in Jesus' name. Sa kanilang mga pagluluto, sa kanilang mga lulutuin, pamamalengke, sa lahat ng kanilang kabisihan, pagbabalot din ng regalo, pagpapalit ng mga perang malulutong. Panginoon, pagpalain mo lahat ng iyong mga anak, at hayaan mo, Jesus, na itong araw na ito hanggang bukas sa Pasko na ito, season of giving, season of love, season of joy in Jesus' name. Pagpalain mo lahat ang bawat isa in the name of Jesus. And this you pray. Amen. Okay po, magandang araw po sa inyo. Merry Christmas mula po sa inyong lingkod, Pastor Lawrence Malangin and Pastora Donna Malangin. At sa aking pamilya, Pastor John and Sister Lala, maging kay Laura at maging kay LG. Mula kay Pastor Michael, Pastor Miracle, Mika in LA, and Brother Joel, Prince Joel. Yes, ang buong pamilya ko po ay nagpapasalamat una sa Diyos at sa lahat ng sumuporta sa gawain ng ating Panginoon at nagmahal sa aming pamilya. Kami po ay bumabati sa inyo lahat ng Merry, Blessed,
fruitful Christmas in the name of the Lord. At pagpalain tayo lahat ng Diyos sa ating celebration today. God bless you and we love you all in Jesus' name. Amen. Okay, kaya God bless you at Merry Christmas to all of you at patuloy po tayo na nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Merry Christmas to all of you. God bless you all.